True love conquers all. Today we are celebrating National Umayak Sunday. Kaya if you notice, karamihan sa ating mga umayak o ang ating mga young adult ay nakigala at ipinilang ang kanilang mga sarili na maglingkod ngayon kaysa ang paglingkuran. Ipadama sa atin na natutunan na nila ang magsakripisyo out of love dahil ang ating pag-asa ay they too wanted to share the love they received from our Lord Jesus Christ. Pwede bang tumayo po ang lahat ng ating mga young adult? Marami yan. Sige po, huwag po tayo mahiyan. Yung adult ay mula sa 23 hanggang 41. Kaya makapila kami ni Kwento to. 41, ayan po. Po pwede ba, church? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Salamat po sa buhay niyo, mga kapatid. They will walking and working silently sa ating sanctuary, sa ating panubahan. And kung tatanungin mo yan mga yan, ang laging sagot, gusto ko sana pastor, kaya lang kasi ganito. And we understand that. So, ang pamagat po ng ating pagtutunan ng pansin ngayon ay yung pong sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 13. Kung kayo po ay dead servant, marahil iniisip nyo na ngayon, nagamit na yan ng nakaraan. It's true, nagamit na po natin ito po. But since we're celebrating the National Umayak Sunday, at ito ay pagkilos mula sa ating National President. So, pinili po ng lingkod na ito ang ating pag-usapan ngayong umaga upang patuloy natin na maalala na meron ding mga mayaf na handang maglingkod, handang magsakripisyo, at handang sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Love is in the air. Maraming linggo lang talagang namula ang paligid, kung ano-anong mga post sa ating mga walls, hinihintay ko na mawala na yung salitang Valentine sa mga post because it's a pagan para sa akin, I don't know about you. So matagal ko na naging isa sa advocacy na hindi natin sineselebrate ang bagay na yun. And if you want to dig deeper on that, I'm excited and glad to sit down with you to tackle these things biblically and theologically. Love, ang sabi ng iba ay ibig, sa amin sa Katagalugan ay pagsinta o pagtatani. Anumang bigkas ang marinig sa ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa isa't isa, nawa palaging kalakip nito ang pag-ibig natin kay Kristo na siyang dahilan kung bakit natin natutunan ang magmahal, ang magtiis, ang binig, at sa iba ay handang mabigo. Mamatay kung ito naman ay para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat o ng mas nakakarami. Ito yung agape love na tanging si Kristo lang ang patuloy na nagpaparanas sa bawat isa sa atin. Using a triadic phrase, Paul reminds the Corinthians that faith, hope, and love are all essential. Matapos magpahayag si Paul noong panahon na yun, bago niya sinabi ito, ay nagkaloob ang banal na espiritu ng iba't ibang mga regalo, pagpapala, gift, nandiyan yung gift of prophecy and the gift of speaking in tongues. He warns them that these gifts are only beneficial when used with love. So, dito makikita natin ang
and even Pablo himself, ay patuloy niyang hindi iniiwan na ang sentro ng lahat ng iyon ay si Kristo, at dahil nangyayari yun sa kanilang iglesia, sa mga Christian po, ay dahil there exists ang pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa. Without love, sabi niya po, this gift can be meaningless or even destructive. So nakakatakot, if we're going to play this with our own hands, at wala ang Panginoon sa lahat ng iyon, this could kill someone. Amen po ba? Kaya nga sabi nga nila, hindi pinaglalaruan at hindi basta-basta lang natin binibigyan ng katiting na pansin kapag ang pinag-uusapan ay pagmamahal. Lalo na kung ito ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesus Kristo. Love that isn't strengthened by hope and faith compromises what biblical love is. Kung ang pag-ibig na alam natin ay hindi nakapagdudulot ng pag-asa at nakapagpatatag ng pananampalataya, tinuturo ni Pablo sa bawat isa sa atin ngayong umaga, mga kapatid, na ito ay unbiblical o hindi nag-uugat sa itinuturo ni Kristo. Sa unang Korinto, sa chapter 13, verse 4 to 8, marami sa inyo alam na ito, but it discusses the splendor of agape love. God created this love, and no one else can compare to it. Let's go over the 16 qualities of agape love in this verse once more as we celebrate February as the love month. Sabi po sa verse 4 to 8, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant, so rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. At napakaganda ng verse 8. Love never ends. That's why love never fails. That's why Jesus never fails. No man, absolutely no one amongst us can exercise these 16 characteristics o labing-anim na katangian ng agape love. And this is the reason why hindi natin po pwedeng gigitan o pantayan man ang pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Yan. Sabihin mo nga dyan sa tabi mo ngayon, matagal ka ng mahal ni Kristo. Sabi ko po, sabihin, hindi magpulungan. Sabihin nyo nga po, narinig, nakapulungan, matagal ka ng mahal ni Kristo. Mahal ni Kristo. Kaya iniwanan ko ng larangan ng pagtuturo. You need to repeat again and again hanggang sa maintindihan, sundin ng mga estudyante yung tinuturo ng guro. Yan. Paul describes what love must do instead na rather than what love is. So, dito, sinasabi ni Paul, ay kung hindi yung kung ano yung pag-ibig. Sa mga verses na ito, malinaw na binibigyan pansin ni Paul, mga kapatid, na kung ano ang magagawa ng pag-ibig. So, merong 8, may 7 na kaya niyang gawin at may 8 na hindi dapat ito ang nagiging resulta ng sinasabing pag-ibig. So, 7 things that love must do is to be patient, to be kind, to rejoice in the truth, to bear all things, to believe all things, to hope all things, and to endure
all things. Yan yung pito na dapat na ine-exercise natin if we really know what love is. On the other hand, sabi naman po sa 8, yan po, this is what we supposed not to do. Not to envy, not to boast, not to be arrogant, not to be rude, not to seek our own way, not irritable, not resentful, and not rejoicing o hindi natutuwa sa mga bagay na masama o nadidiminish yung karapatan o pagkatao ng ating isang mga kapatid. Next po. If the Corinthians are led by the Spirit at doon sa kanilang iglesia ay ang Diyos ang nangungusap sa kanila, they can follow examples of love as shown by Christ. They can participate in the work of the church. They can rejoice when the truths come out. And furthermore, yung Banal na Espiritu ang tumutulong sa kanila na makayanan nila ang lahat ng pinagdaraanan ng iglesia. They help each other. They connect with each other. They talk and communicate with each other through love. Kaya nakakayanan na tumayo ng iglesia. Kaya kahit na maraming mga nagbabago na kung ano-ano sa mga naunang iglesia o naunang Kristiyano doon sa iglesia sa Corinto, nakayanan nila po ang tumayo. Kasi hindi sila lumayo doon sa kung ano yung inihahatid ng kanilang kaligtasan, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang sambahayan ng Muñoz CMC ay pinaghaharian din ng Banal na Espiritu, hindi malayong basic na lang sa atin ang magmahal. Amen po ba, Muñoz United Methodist Church? Kung naghahari sa atin, kung ang bawat isa sa atin ay pinaghaharian ng Banal na Espiritu, urayan niya karamay din tayo kakabsat. Alam natin na nagagawa natin ito, nasasabi natin ang mga bagay na ito, na ibibigay natin, na ibubuhos natin ang panahon at ang ating lakas because naiintindihan natin na marunong na rin tayong magmahal ng totoo. Kasi sa mundo ito marami nagmamahal Pero yung nagmamahal ng totoo, dapat sa Kristiyano ito nakikita at nararanasan. Love means we should not envy. Love means we should not boast, nor be arrogant or rude. Love is the reason for the Corinthian church why they were called to be the church. From beginning to end, love is a constant mover to the Corinthians. Pagka mayroong nangyayari sa kanila na usapin o ng mga gusot o problema, nagtitipon-tipon sila alang-alang una sa lahat sa ating Panginoon at doon sa pag-ibig na naranasan nila sa kanilang Panginoon si Kristo. And that's why when we gather together, when we congregate as a church, dapat po ganito din ang laman ng ating puso. We set aside yung mga pasarili natin ng agenda because we want others to see that there in Muñoz United Methodist Church exists the love of Christ. Amen po ba? So napaka-importante mga kapatid, naiintindihan natin itong mga bagay nito at hindi lamang ito dahil nagse-celebrate tayo ng Love Month. Magandang binabalik-balikan ito. Doon sa inyo na katulad kong may family na,
Marahil ito yung ginamit ng pastor nung kayo ay kinasal. Ang unang Korinto. Dahil ito yung pag-ibig, sa ating Biblia. So, dapat po naaalala natin ang mga bagay na ito. Kung nagagawa po yon, kung nagawa yon, nung mga unang mananampalataya sa iglesia sa Corinto, aren't we supposed to be the same, mga minamahal? Aren't we supposed to do the same to each other? Kung sinasabi mo, ikaw ay nasa Panginoon na. Kung sinasabi mo, marunong ka ng magmahal. Sa palagay mo ba nararanasan yan? Nakasama mo sa bahay, ng kapatid mo, ng kapwa mo, mananampalataya. This is what it's all about. Hindi natin basta lang sinasabi na mahal natin ang ating kapwa, ang ating kabiyak, ang ating mga anak, ang ating mga magulang. Let's make it serious. Ako talagang mahal, kahit hindi ka nagsasalita, nararanasan ng bawat isa na mahal nga natin sila. Hindi lang kung tuwing Pebrero o Disyembre tayo nagpaparanas ng pagmamahal, kundi in season and out of season. That indeed we are a church. Became a church because we know and we live with Christ's love. Today I encourage everyone that we must follow the example of Christ's love for us. We should remember na love is the basis and the goal of our works and life. Let us be like the Corinthians. Diyos, United Methodist Church, at sa inyo nakakarinig ang mensaheng ito. Gamitin natin ang tunay na pag-ibig, and let us conquer the world. Amen po ba? Kasi kung hindi natin gagamitin yun, laging tayo na lang. Kaya pag nagkukwentuhan tayo minsan, narinig ko na yun, bro. Labang iba, labang bagong putahe, wala bang ganito. Sabi ni Paul sa mga huling bahagi ng binasa natin kanina, sabi niya, and the greatest of this is love. Indeed, this last verse refers to the beginning verse of chapter 13, 1 to 3, where Paul says, I gain nothing if there is no love. Ulitin ko po yan, Kung marami tayong ginagawa sa buhay, kung marami tayong pinaplano patungkol sa buhay natin sa hinaharap, subalit wala rin si Kristo at wala ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng ito, wala saysay ang lahat ng ito sa harap ng ating Panginoon. Ito din sana ang tuwina ay tinig ng ating mga puso. Kung walang pag-ibig, kahit anong pagsisikap natin, ay wala din tayong natatamong. When Jesus died for you and me, that is our Father and His Son's expression of His love. And He desires us to inherit it. Na makuha natin yung ganong klase ng pag-ibig. Well, hindi natin kayang pantayan yung agape love na yun. But at least, hindi tayo nawawala sa diwa ng pagmamahal o pagmamahalan sa bawat isa. Walang reservation, walang inihintay na kapalit, walang sinungalingan o pagkukunwari, handang magparaya at magtiis para sa kapakanan ng iba. Kaya, kung tinanggap mo nga si Kristo bilang totoong Panginoon ng buhay mo, ikaw ay nalinis na nga dahil sa kanyang pag-ibig. At this point, I would like to invite you to come with me. Meron akong konting illustration ay ihanda just to give emphasis. Ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? And ano yung continuously ginagawa niya para manatili tayo sa kanyang pag-ibig?
Magic trick. Hindi po ako magkiklinik, ano po? Magic. Testingin mo muna. Baka pumalpak eh. Imagine this is us. And ito yung kasalanan. If we live again and again sa kasalanan, yung kung dati walang kasalanan, ay ngayon ay madumi na. And you know what the power of love na meron ng ating Panginoon? Keep us clean. Ibinabalik na tayo sa original na disenyo sa atin, ang manatiling banal sa kanyang harapan. At kahit lumalakad na tayo sa kanya, sometimes along the path, nagkakaroon pa rin tayo ng karamihan ng kasalanan. Ang mabuting balita po hindi na kayang takpan ang ginagawa ni Jesucristo sa ating buhay. Na kahit tayo ay natudumihan pa rin, because of that agape love, mga kapatid, nananatili tayo malinis sa kanyang harapan. Ito yung mensahe kung bakit namatay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito rin yung nais ng Panginoon na maunawaan natin ng lubos. Na hindi basta-basta yung dugo na naglinis sa iyo at sa akin. At nananatili yung walang bahid dungis. Hindi kayang dumihan ng kahit ano. That's why it is ever available. Na kung mananatili ka sa kanyang piling, ito po yung palagi nagdudulot sa iyo ng kalinisan. Kung hindi siya namatay para sa iyo, at hindi niya sinustain ang manatili ka para sa kanya, walang kwenta ang sinatanggap natin kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. As we celebrate this love month, let us go back kung paano yung dating marumi natin anyo ay nilinis ng ating Panginoon. Na kahit nadudumihan tayo as we walk our journey with Him, we have that assurance that He will make things happen and keep us holy. Sa Diyos po ang pagpapalala.